Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Mysteri. Magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si Densyo. Nasa edad 48 na po ako at may sarili ng pamilya ngayon. May maliit po kaming negosyo ng asawa ko at dahil sa kanyang sipag ay narating namin ang masasabi kong kaginhawahan sa buhay. Pero Mysteri, hindi po ganito ang buhay ko dati. Bago ko makilala ang asawa ko, isa lang po akong taong walang direksyon at walang matinong trabaho. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa barkada at katamaran ko. Dahil sa tigas ng ulo, pinabayaan ako ng mga magulang ko, kaya kung sino-sino na lamang ang nakakasalumuha ko sa kalsada. Pero kahit ganoon pa man, Mysteri, maipagmamalaki ko na hindi ako nakatikim ng ipinagbabawal na gamot o kung anumang bisyo. At dahil nga hindi na ako binigyan ng pera ng mga magulang ko, napilitan akong mag-sideline ng kung ano-anong pagkakakitaan hanggang sa makilala ko si Dodong. At dito na nga po magsisimula ang kwento na mahirap paniwalaan ng karamihan. Muli, ako po si Densyo at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Isang soft drinks nga na sobrang lamig, Aling Delia. Isang araw narinig ko si Dodong habang nakatambay ako sa tindahan ni Aling Delia. Eto na yung sobrang lamig mong soft drinks, nagyayelo pa. Ayos, salamat naman ho. Sabay lagok nito sa kanyang soft drinks. Hindi po katangkaran si Dodong, Mysteri, pero may pagkabato po ang pangangatawan. Ang balat naman niya ay nangingitim na dahil sa palagi ang pagbabad sa arawan. Mukhang kumita ka na naman ha, Dodong. Ito naman si Aling Delia konti lang naman. Hanggang sa sumabat na ako sa kanilang usapan. Baka naman pwedeng umextra dyan, Dodong. Ikaw? Nako, baka pagalitan ka pa ng magulang mo. Basta hindi illegal yan, bakit naman ako papagalitan? Oo nga naman, baka ipahuli ko pa kayo dyan kung illegal ang mga pinaggagawa ninyo. Tignan mo tong si Aling Delia masyado nang matatakutin. Kanina lang pinupuri mo ko dahil kumita ako. Ngayon naman iisipan mong illegal? Ano ba kasi yung trabaho mo, Dodong? Marami kasi akong sideline kung ano-ano. Gaya naman ng ano? Di pagbubuhat sa palengke, pagbabantay sa sementeryo, paggawa ng mga nicho, marami pang iba. Aba marami nga. Paano mo naman yan natutunan lahat? Ako pa, kaya ko talaga yun. Kaya nga hindi ko alam kung kakayanin ditong si Densyo Kaya ko naman yun, syempre. Mabilis naman akong matuto. Sige, kung ganon sasabihan kita kapag may matanggap akong trabaho. O sige, asahan ko yan, Dong ha. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon habang napadaan ako sa tindahan ni Aling Delia, may sumitsit sa akin. Si Dodong pala, nakasandal sa poste sa gilid. Psst! Psst! Oh, Dong, ikaw pala. Bakit? Meron na bang racket? Oo, meron na. Mamayang gabi. Ano, game ka? Gabi? Bakit naman gabi? Huwag ka nang masyadong magtanong. Kung ayaw mo pwede naman akong humanap ng iba. Hindi naman. Nagulat lang ako kasi gabi. Ito naman, nagtatanong lang nagtatampo na agad. Basta mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Sigurado ka, game ka talaga ha? Oo, game talaga ako. Sige, mamaya sabihin mo sa akin. Dito na rin tayo magkita mamaya ha? Wag na wag mong ipagsasabi sa iba. Oo naman. Sige, tatakas na lang ako sa amin mamaya. Nagpalipas ako ng oras hanggang sa makatulog ang mga magulang ko. Saka ako tumakas sa bahay namin, Mysteri. Mga pasado 11:00 na yon nang magkita kami ni Dodong sa kanto ng tindahan ni Aling Delia.
Akala ko hindi ka na darating. Sobrang tagal mo. Pasensya na. Hinintay ko pa kasing makatulog sila nanay. Oo siya, sige, tara na. Bago pa may makakita sa atin. Teka lang Dong, baka naman masama yan. Parang masyado kang maingat ah. Walang masama sa gagawin natin. Ayoko lang talaga na may makaalam. May isang oras din kaming naglakad ni Dodong at sa pagdaan ng mga minuto, parang alam ko na kung saan kami papunta, Misteri. Kilala ko ang lugar na yon, pero ang pinagkaiba lang, hindi kami dumaan sa harapan. Sa sementeryo kami nagtungo at sa bakod kami sumampa. Bilisan mo, Densyo, baka may makakita sa atin. Anong gagawin natin dito, Dodong? Tanong ko habang inaabot ang kamay niya para matulungan akong makasampa sa pader. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin dito. Manood ka na lang. Huwag kang puro tanong dyan. Pagkababa namin mula sa pader, dahan-dahan kaming naglakad sa madilim at madamong sementeryo ng lugar namin, Misteri. Hanggang sa bigla niyang iniharang ang braso niya sa akin para pigilan ako. Sandali, huminto ka muna. Oh, bakit? Anong meron? May narinig kasi akong naglalakad eh. Baka yung katiwala dito sa sementeryo. Di ba may bantay sa gate yung sementeryo? Oo, pero hindi sila yun. Mga duwag yun. Hindi papasok yun dito sa loob. Sino yung narinig mong naglalakad? Basta, huwag ka na lang magtanong. Pumasok kami sa isang masikip na eskinita na puro nicho ang magkakapatong. Doon, may hinukay si Dodong. Isang bag ang nakuha niya. Akala ko po, Misteri, ay iyon na ang ipinunta namin doon. Pero hindi pala. Mga gamit lang pala yun. Piko, martilyo at malalaking pako na pangtiktik ng sementeryo. O Densyo, kunin mo ito. Sabay abot niya sa akin ang martilyo. Anong gagawin ko dito? Basta, kunin mo na lang. Napilitan naman akong abutin ang martilyo. Habang naglalakad kami, mas lalo akong nakaramdam ng kaba at lamig sa katawan, Misteri. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar at ganitong oras pa talaga. Sa sobrang dilim, tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing gabay namin. At habang pinagmamasdan ko si Dodong, para bang may hinahanap siyang partikular na nicho. Parang alam na alam niya kung saan pupunta. Hanggang sa may itinuro siya sa akin. Yan, tignan mo yan, Densyo, sa dulo ng eskinita. Nakikita mo ba? Pinilit kong titigan ang tinuturo niya. Hanggang sa unti-unting nag-a-adjust ang mga mata ko sa dilim at sa tuluyan kong makita ang tinutukoy niya. Oo, kita ko na. Pero anong ginagawa niya? Si Mang Abner yan. Siya yung katiwala dito sa sementeryo. Pero bakit nakaupo siya sa nicho? Hindi ko nga rin alam eh. Pero tingnan mo kung ano gagawin niya. Hinintay namin ang susunod na ikikilos ni Mang Abner. At nagulat ako, Misteri, nang bigla niyang tanggalin ang lapida ng isang nicho at hilahin palabas ang kabaong sa loob. Napakapit ako at napatakip ng bibig gamit ang isang kamay dahil sa pagkagulat. At hindi lang po yon ang ginawa niya, Misteri. Binuksan pa niya ang kabaong at parang may ginagawa sa bangkay sa loob. Hindi ba siya nababahuan dyan? Patay na yan ah. Sanay na siguro siya, tulad ko. Tulad mo? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ano ka ba? Ganyan din ang gagawin natin mamaya. Ano? Huwag ka ngang maingay. Baka marinig tayo. Dong, ano bang ibig mong sabihin? Kukunin natin yung mga iniwan ng mga kamag-anak nila sa yumaong mahal nilang namayapa. Ano? Magnanakaw tayo sa patay?
Huwag ka nang maarte, Densyo. Patay na yung kukuhanan natin at wala namang makakaalam nun. Kesa naman hindi mapakinabangan, hindi ba? Pero ano ka ba? Respeto na yun sa patay, Dudong. Patay na sila. Hindi na nila magagamit yung yaman nila. Mabuti pang tayo na lang ang gumamit. Tayo na lang ang makinabang. Humaba pa ang usapan namin ni Dodong hanggang sa mapansin namin na wala na si Mang Abner sa pwesto niya kanina. Nakabalik na rin ang kabaong sa loob ng nicho. Teka, wala na si Mang Abner dun ah. Hayaan mo na yun. Baka pumaldo na sa nakuha niya. Tara na, bilisan mo, tayo naman. Saan ba tayo pupunta? Anong nicho? Andito lang yon. Nakaraan lang inilibing yun. Nakita ko pa sa simbahan. Nilagyan ng mga kamag-anak ng pera at alahas yung kabaong. Grabe ka, pinupuntahan mo pa sa simbahan yung bibiktimahin mo. Siyempre naman, para sulit. Paano kung huhulaan ko lang kung merong laman o wala? Lugi ako, di ba? Habang naglalakad kami, napahinto si Dodong sa isang mahabang eskinita. Sa susunod, yan ang kukuhanan natin. Diretso ka lang muna. May inilagay na malaking medalyon sa dibdib niyan. Bakit sa susunod pa? Sira ka ba? Siyempre, dapat yung mga may lapida na ang unahin para hindi nababalikan ng kamag-anak. Ganun pala yun. Akala ko kasi mas madali habang malambot pa yung semento. Totoo naman. Pero kapag ganun kasi, mapapansin ng mga nagkakabit ng lapida. Baka magsumbong pa sa pamilya. Mahirap na. Ang dami mo talagang alam. Matagal mo na bang ginagawa to? Secret. Oh, halika. Nandito na tayo. Nandun yung kabaong sa pangatlong patong. Halos kasing taas lang ng balikat namin ang nicho mystery. Agad sinimula ni Dodong ang pagtiktik habang ako naman ay abalang nagmamasid. Baka may makakita o makarinig sa ginagawa namin. Hindi ko alam, mystery. Pero kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Pakiramdam ko may mga naririnig akong hindi ko maintindihan. Hoy, Densyo! Densyo! Ha? O bakit? Lumilipad yung utak mo. Kanina pa kita tinatawag. Mahina siguro yung tawag mo kaya hindi ko narinig. Ako pa sinisig ah. Halika. Palitan mo na ako dito. Ikaw naman. Sige ako na. Ayusin mo ha. Sundan mo lang yung ginagawa ko. Nakita mo naman, hindi ba? At sinunod ko nga si Dodong sa utos niya. Ilang sandali pa, tuluyan na naming nabutas at natanggal ang lapida ng nicho mystery. Kaya agad akong napatawag kay Dodong. Dong, butas na. Aba, magaling. Tara, tanggalin na natin yung lapida. Binuhat namin ito hanggang sa maaninag namin ang kabaong sa loob. Biglang umalingasaw ang napakabahong amoy mula rito. Mystery, sobrang nakakasulasok. Halos lumabas ang sikmura ko sa pagsusuka. Grabing amoy yan. Ang baho. Makakasanayan mo rin yan, Densyo. Halika na, tulungan mo na akong hilahin itong kabaong. Teka, maglalagay muna ako nito. Itinali ko ang damit ko sa ilong para mabawasan ang amoy na pumapasok sa butas ng ilong ko. Pero hindi naman lahat natakpan dahil masangsang talaga ang amoy ng nabubulok na katawan. Pinukpok naman ni Dodong ng malapad na bagay ang kabaong para bumukas ito. At mystery, lalong sumabog ang baho. Natatawa pa nga si Dodong sa akin habang pinagmamasdan akong halos hindi makayanan ng amoy. Ipinasok niya ang kamay niya sa loob ng kabaong at kinapakapa ang mga bagay na inilagay ng mga kamag-anak ng patay. At totoo nga ang sinabi niya, mystery. Maraming laman na pera ang nakuha ni Dodong nang ilabas niya ang kamay niya. Tiba-tiba talaga tayo nito, Densyo. Tignan mo ang daming pera. Masaya niyang ipinakita sa akin ang mga perang hawak-hawak niya. Oo nga, ang dami nga niyan ah. Ipasok mo yung kamay mo. Mas mahaba ang braso mo kaysa sa akin.
Ha? Bakit naman ako? May nakapa ako sa kamay niya pero hindi ko mahila. Baka kwintas o bracelet yun. Okay na siguro yung pera. Malaking halaga naman na to Napakaduwag mo naman. Bilisan mo na. Nandito na rin tayo. Di kunin na natin lahat. Malay mo mas malaking halaga yung alahas. Sige na nga, sayang naman yun. Kinakabahan at natatakot ako. Pero dahan-dahan ko pa ring pinasok ang kamay ko gaya ng sabi ni Dodong. Sa una pa lang, napabalik ako agad nang maramdaman ko ang buhok ng patay na tumama sa kamay ko. Huwag kang matakot. Patay na yung tao, Densyo. Wala na yung gagawin sa'yo. Natatakot talaga ako, Dodong Hindi ako sanay. Mas matakot ka kapag nahuli tayo dito. Kaya bilisan mo na. Kung abot ko lang yan Kanina ko pa kinuha yan. Napilitan akong ipasok ang buong braso ko sa loob ng kabaong misteri. Dahil sa nasa loob pa rin ito ng nicho, hindi namin tuluyang mabuksan ang takip. Kinapaka ko ang katawan, nandidiri ako, nasusuka, habang hinahaplos ng braso ko ang malamig at matigas na balat ng bangkay. Hanggang sa naramdaman kong may hawak ito sa palad, isang makapal na bagay. Sa tansya ko, isang kwintas nga iyon. Nakapulupot ito sa kamay ng patay kaya hindi pala ito basta mahihila. Unti-unti ko itong inalis. Ano, Densyo? Hindi mo pa ba nakukuha? Sandali lang, nakapulupot kasi sa kamay niya at saka nakatingkayad na nga ako dito Nang maramdaman kong tuluyan ko nang natanggal ang bagay sa kamay nito, palabas na ang braso ko ng dahan-dahan. Pero bigla na lang akong nagulat. Kaya mabilis kong nahila ang braso ko palabas ng kabaong. Halos mapaupo ako sa lupa, misteri. Sa sobrang lakas ng puwersang ginamit ko, napatingin sa akin si Dodong, halatang nagtataka, habang ako naman pawis na pawis at tulalang nakatitig sa kabaong pinagbunutan ko. O ano, nakuha mo na ba? Oo, nakuha ko. Ito Nauutal kong sagot habang iniabot ko sa kanya ang isang makapal na sa tingin ko ay gintong kwintas. Ayos! Tiba-tiba talaga tayo dito. Tumayo ka na nga dyan. Para kang nakakita ng multo. Sige. Tulungan mo kong ibalik itong kabaong para masementohan na natin ulit. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari, misteri. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon dahil lang tuluyan ko nang makuha ang kwintas kanina. Para bang bigla na lang may humawak sa kamay ko. Ramdam ko talaga dahil may puwersa ang pagkakahawak kaya nga ako napahila ng malakas. Pero hindi ko na lang ito sinabi kay Dodong. Habang naglalakad kami palabas ng sementeryo, hinati na namin ang perang nakuha namin. Ang kwintas naman, ibebenta muna at saka hahatiin ang kita. Nang iaabot na ni Dodong sa akin ang pera, nilahad ko ang palad ko nang hindi ako tumitingin sa kanya. Nagulat ako sa sinabi niya habang inaabot ang pera. Oh, saan galing yung makapal na dumi sa pulso mo? Pagkarinig ko noon, doon lamang ako napatingin sa aking pulso, misteri. At kitang-kita ko ang parang malagkit na putik na nakabalot sa pulso ko. Doon mismo sa parte kung saan ko naramdaman na may humawak sa akin kanina. At hindi ako makapaniwala. Hinawakan ka ata ng patay kanina, Densyo Maghugas ka nga ng kamay. Ang baho niyan, nadikit ka yata sa kamay ng bangkay. Oo nga, siguro nga. Sige, mauna na ako, Dodong. O sige, bukas na lang ulit ha. Pagdating sa bahay, nagmamadali akong naghugas ng kamay sa lababo ng kusina. Hanggang sa para bang may naririnig pa rin akong nagtitik-tik ng bato kung saan. Parang may nagbubutas, misteri. Kinabahan ako lalo at nagmadaling hugasan ang kamay ko. Pero matapos noon, hindi pa rin ako nakontento kaya naligo na lang talaga ako. Pagkatapos, agad akong humiga sa kahoy na kama ko
Nakatingin lamang ako sa kisame at ramdam ko ang napakalakas na kabog ng dibdib ko. Inangat ko ang kamay ko at pinagmamasdan ang kamay na hinawakan kanina ng patay. Hindi pa rin ako makapaniwalang may kung anong pumigil sa akin na kunin ang kwintas. Ilang minuto pa, para bang may narinig akong nagtitik-tik ng bato sa ilalim ng higaan ko. Kaya naman bigla akong kinabahan muli. Palakas ito ng palakas at parang nagmumula talaga sa ilalim. Nagtakip ako ng tenga para hindi ko marinig, pero lalo lang lumakas. Hanggang sa nilakasan ko na lang ang loob ko at dahan-dahan kong inangat ang katawan ko at ulo para silipin kung ano talaga ang nasa ilalim ng higaan. Hindi tumigil ang tunog. Bagkus, palakas ng palakas ito. Kaya naman dahan-dahan kong ibinaba ang ulo ko para tuluyan kong makita ang nasa ilalim. Nang maibaba ko ang ulo ko, biglang tumigil ang tunog at wala akong nakita. Pero tumindig ang balahibo ko nang makita ko ang malaking pako na ginamit namin kanina sa sementeryo. Hindi ko alam kung paano yun napunta sa ilalim ng higaan ko, Misteri. Inabot ko ng kamay ko ang pako para makita ito ng tuluyan. Pilit kong inaabot dahil may kalayuan ito. Pero bigla na lang may humawak sa kamay ko at hinila ito. Isang nilalang na naaagnas na ang muka ang nakita kong nakahawak sa akin. Pilit akong hinihila nito, Misteri. Nanlaban ako para hindi ako nito makuha. Hanggang sa tuluyan na akong nahulog mula sa higaan at hinila nito papasok sa ilalim. Pilit akong nagpupumiglas. Wag lang akong maisama nito. Hoy! Densyo! Gising! Gising! Nagising ako, nakatabi ko na si nanay, pero ang bahagi ng ulo ko ay nasa ilalim ng higaan. Binabangungot ka ata dyan. Ano bang ginagawa mo dyan sa ilalim ng higaan? Salamat, Nay. Napakasama ng panaginip ko. Narinig namin ang malakas na pagbagsak kaya pinuntahan agad kita. Ay, para kang kinukuha dyan kung makapiglas ka. Talaga po? Ganun nga ho yung panaginip ko eh. Magdasal ka kasi bago matulog para hindi ka binabangungot. Hala sige, tumayo ka na nga dyan at doon ka na sa taas humiga. Salamat po, Nay. Hindi ko alam, Misteri, kung panaginip lang pa talaga yon. Para kasing totoong totoo, lalo pat nagising ako na nasa ilalim na ako ng higaan ko. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa tindahan ni Aling Delia, lumapit sa akin si Dudong ng ngiting aso. Oy, kamusta na, Densyo? Ganda ng gising natin, ha? Aling Delia, malamig na soft drinks nga. Mukhang pumaldo ka na naman dyan ha, Dudong. Hindi lang ako, pati itong si Densyo. Nako, Densyo, huwag kang sasama dyan at baka mapahamak ka. Hindi naman po ako napahamak, Aling Delia. Buti naman. Eto na yung soft drinks mo. Salamat, Aling Delia. Ikaw talaga? Kasama lang ako? Mapapahamak na? Umupo siya sa tabi ko at sabay tapik sa balikat ko. May siniksik siyang kung ano sa bulsa ng shorts ko. Oh, naibenta ko na yung ginto. Malaking kita natin. Sakto ang hati mo dyan. Walang lamangan. Sige, hindi ko na bibilangin. May tiwala naman ako sa'yo. Aba, dapat lang. O ano, mamaya ulit? Malaki na naman na yung kita natin ha. Okay na siguro yun. Oh, ayaw mo nun? May kita ka ulit? Kinakabahan kasi talaga ako eh. Ikaw ang bahala kung ayaw mo. Pero isa na lang to. Sayang kasi. Kung gusto mo, pagkatapos nito, ako na lang ulit. Hindi ko alam eh. Sige. Ikaw ang bahala. Maghihintay ako mamayang gabi. Pag wala ka, tutuloy akong mag-isa. Oo, baka hindi na muna ako tumuloy, Dong. Sige, iwan na kita dyan ah.
Magsusugal muna ako. Oo sige, ingat. Gusto ko sanang iwasan ang ginawa namin nung gabing yon dahil sa sobrang pagkakonsensya ko sa patay na ninakawan namin. Pero nagkaroon ng pangyayari sa bahay na nagtulak sa akin para muling sumama kay Dudong. Nawalan po ng trabaho si tatay at dumami ang kailangang bayaran kaya nagipit kami. Inabot ko kay nanay ang kinita namin ni Dudong. Nagtaka pa nga siya kung saan ko nakuha ang pera. Ang sabi ko na lang ay naipon ko sa paghihingi-hingi at sa mga pustahan sa basketball kahit alam kong hindi ito totoo. At isang gabi, inaantay ko lang makatulog sila nanay bago ako lumabas ng bahay. Pagdating ko sa kanto, wala na si Dudong. Malamang nainip sa paghihintay at nauna na. Pero ang problema, hindi ko alam kung saang parte siya nakapwesto. Pumasan ako sa pader kung saan kami dumaan dati. Una kong tinungo ang pwesto ng mga gamit ni Dudong na nakabaon sa lupa. Habang tahimik akong naglalakad, laking gulat ko nang biglang lumabas mula sa isang bahagi si Mang Abner. Anong ginagawa mo dito, ha? Wala naman po. May hinahanap lang. This oras ng gabi, may hinahanap ka. Mabuti pa, umuwi ka na. Mapanganib dito. Maraming siraulo ang nagpupunta. Sige ho, Mang Abner. Maraming salamat po. Nagkunwari akong aalis pero pinapakiramdaman ko lamang si Mang Abner na nakatitig pa rin sa akin. Paglingon ko muli, wala na siya sa kinatatayuan niya. Kaya naman agad kong hinanap si Dudong at nakita ko nga siyang abala sa paghuhukay ng mga gamit niya. Dong. Oh, ikaw pala. Akala ko hindi ka nasasama kaya umalis na ako. Nagkaroon kasi ng problema sa bahay. Di sasama ka na. Oo, kaya nga nandito na ako. Ayos. Sige, kunin mo na yung ibang mga gamit. Tara na. Dong, nakita ko ni Mang Abner kanina. Sinabihan niya akong umuwi na. Marami kasing siraulo ang nagpupunta rito. Nagbabandalismo sa mga nicho. Mas mabuti pa yata yun kaysa sa ginagawa natin, hindi ba? Aba, yung ginagawa nila, mas nakakaperwisyo yun para dun sa mga pamilya ng namatayan. Yung sa atin, hindi naman na yun malalaman at hindi na rin mapapakinabangan yung mga kinukuha natin. Iniiwan na nila yun doon, parang tinapo na rin yun. Pinupulot lang natin. Pero kumukuha pa rin tayo ng walang pahintulot. Parang pagnanakaw na rin yun. Ay nako, ngayon ka pa ba magsasalita ng ganyan? Bilisan na lang natin. Balita ko, ginto ang ngipin ang kukuhanan natin. Ngipin? Oo, bakit? Di ibig sabihin, sa bibig mo kukunin. Natural, alangan namang sa kuko. Lalo akong kinabahan sa plano ni Dudong, pero wala na rin akong nagawa. Ilang lakad lang at narating na namin ang nicho. Katulad ng dati, palitan kami sa pagtiktik ng bato at lapida. At nang ako na ang pumupukpok, para bang may narinig akong nagsasalita sa loob, kaya naman napatigil ako sa kaba. Oh, butas na? Ang bilis naman. Hindi pa ako tapos, pero narinig mo ba yon? Ang alin? Kuliglig? Hindi, parang may nagsalita sa loob. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Patay na yan. Paano pa yan makakapagsalita? Para kasing meron talaga eh. Umalis ka na nga riyan. Ako nang tatapos. Ay nako, napakamatatakutin mo talaga. At siya na nga ang nagtuloy ng ginagawa ko misteri. Maya-maya, sumenyas ito sa akin na nabutas na niya ang nicho. Kaya naman nagtulong kaming humila sa kabaong. Mabilis itong binuksan ni Dudong at agad niyang ipinasok ang kamay sa loob. Kinakapa-kapa kung may mga perang nakatago sa gilid-gilid. Ngunit wala siyang nakuha. Kaya naman dismayado siya. Maya-maya, hinawakan na nito ang bibig ng patay at pilit na binubuka. Ikinalang niya ang pako at piko sa bunganga ng bangkay para bumuka palalo. Nang maaninag na niya,
agad niyang dinukot ang gintong ngipin ito. Nagtagal yon at kitang-kita ko sa mukha ni Dudong ang hirap ng ginagawa niya. Naiinis na nga siya kaya pinukpok pa niya ng martilyo ang bibig ng patay na lubha kong ikinagulat. Uy, anong ginagawa mo? Ayaw makuha eh. Baka matagalan pa tayo. Oh, ayan. Sa wakas, nakuha ko na rin. Sabay angat niya nang nakuha niyang ginto. Dadalawang piraso lang pala ito. Lugi tayo. Dong, may sugat yung kamay mo. Oo nga eh, kinagat ata ako. Natuwa ka pa. Ay grabe ka naman, sumabit lang sa ngipin yung balat ko kaya dumugo. Pero sa tingin ko, Misteri, hindi yon ang tunay na dahilan. Para kasing may bakat talaga ng kagat ng ngipin sa kamay ni Dudong, hindi yung parang nasabit lang. Pero ayaw niyang ipahalata sa akin. Pagkatapos nun, ibinalik na namin ang kabaong sa nicho. Ang buong akala ko, uuwi na kami ni Dudong. Pero mali pala ako. Dong, saan ka pa pupunta? Saan pa? E di maghahanap pa ng iba. Ano? Di ba may nakuha naman na tayo? Dadalawang piraso lang to. Magkano lang naman yon? Ang laki ng talo ko sa sugal kanina. Pero baka umagahin na tayo. At saka may alam ka pa ba? Wala na pero malay mo meron pa. Magbabaka sakali lang tayo. Habang naglalakad kami, nadaanan namin ang kabaong na dati nang binubuksan ni Mang Abner. Nakabukas pa ito at halatang hindi pa tapos ang pagsisemento dahil basa pa at may halong sariwang semento sa gilid. Eto, baka meron itong pera sa loob. Pero yan yung inaayos ni Mang Abner, hindi ba? Oo nga, kaya nga sakto ito dahil basa pa ang semento. Paano kung bumalik agad si Mang Abner? Eh kaya nga mag-lookout ka habang tinatanggal ko ito. Magbantay ka mabuti ha. Dahil nasa ibaba lamang yung nicho, hindi nahirapan si Dudong na hilahin ang kabaong. Ako naman, kabadong-kabado sa ginagawa niya, lalo't baka biglang bumalik si Mang Abner. Bigla namang sumigaw si Dudong. Jackpot tayo, Densyo! Ayos! At nang mapalingon nga ako sa tinutukoy niya, nanlaki ang mga mata ko sa nakita. May napakalaking gintong medalyon sa dibdib ng bangkay. Oo nga, ang laki niya na. Ginto kaya talaga yan? Tingin ko ginto naman. Mabuti pang kunin ko na bago bumalik si Mang Abner. Pero Misteri, napansin ko, tumutulo ang dugo mula sa sugat ni Dudong. Diretso ito sa mukha ng patay. Pinigilan ko siya. Sandali lang, Dong. Hindi ba masama yan? Ha? Ang alin? Di ba may kasabihan na bawal matuluan ng luha ang loob ng kabaong? Ha? Anong kinalaman eh? Wala naman akong luha. Pero yung dugo mo, tumutulo sa patay. Hayaan mo na. Hindi naman na nila malalaman yan. Ibabalik naman natin yan sa loob. Agad na dinampot ni Dudong ang malaking gintong medalyon sa ibabaw ng bangkay. Habang isasara na namin ito, pareho kaming nagulat sa nakita namin, Misteri. Dumilat ang bangkay at nakatingin ito sa amin. Dinunggol nito ang takip ng kabaong upang makatayo ng maayos, habang kami ni Dudong ay tulalang-tulala sa nangyayari. Halos manginig ang mga tuhod namin, Misteri, nang tuluyan na itong makatayo sa harapan namin at tumingin kay Dudong. Nagmadaling tumayo si Dudong mula sa pagkakaupo at sumigaw. Takbo, Densyo! Takbo! Sabay karipas ng takbo at ganoon din ako. Magkaiba nga lang ang direksyong tinungo namin. Habang tumatakbo ako ay lumingon pa at nakita kong si Dudong ang hinahabol ng nilalang. Takot na takot ako, Misteri. Iniisip ko na sana isang panaginip na lamang ang lahat. Kaya naman nagdasal ako habang tumatakbo hanggang sa mabangga ako at matumba sa lupa. Si Mang Abner, Misteri,
ang aking nakasalubong at nakabangga. Gulat na gulat siya nang makita niya ako. Hindi ba't ikaw ang pinauuwi ko kanina? Oo, ako nga. At Mang Abner, tulungan niyo po kami. Ha? Bakit? Anong nangyari? Napatingin si Mang Abner sa mga paa ko. Nakatapak ako sa simento. At para bang agad niyang naunawaan ang ibig kong sabihin. Kaya't nagmadali siyang bumalik sa pinanggalingan ko at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay sumunod naman ako sa kanya, Misteri. Pagkarating namin sa lugar ay kitang-kita ko ang pagkakagulat at pagtataka niya. Anong nangyari dito? Mang Abner, bumangon po yung bangkay kanina. Bumangon? May kinuha ba kayo? Yung kasama ko po, kinuha niya po yung malaking medalyon. Ano? Hinayaan yung makabangon ng aswang. Aswang? Yung humabol kay Dudong? Yung patay na nandyan? Aswang yun? Oo. Saan sila nagpunta? Dali, sabihin mo. Bigla naming narinig ang malakas na sigaw ni Dudong. Agad namin itong pinuntahan, Misteri. At pagdating namin ay wala ng buhay ang katawan niya. Yakap-yakap pa rin niya ang medalyon. Nilapitan namin ni Mang Abner si Dudong at kinuha niya mula sa bangkay ang medalyon. Nakatakas na siya. Kawawang bata. Ano pong ibig niyong sabihin? Iho, kamag-anak ko ang aswang na iyon. Kamag-anak? Dinasala ng pare at albularyo ang medalyon na ito upang pigilan siyang makabangon muli. Gusto niyang ipasa ang mutya ng pagiging aswang. Misteri, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Mang Abner. Kaya pala naroon siya palagi sa nicho na yun ay para bantayan lamang ang aswang at siguraduhing hindi ito makakalaya. Ngayon, dahil sa pagnanasa namin ni Dudong, ito ang naging kapalit ng aming kapusukan. Naging mitya pa ng buhay ito ni Dudong, Misteri. Pinakiusapan ako ni Mang Abner na huwag nang ipaalam o ikwento pa sa iba ang nangyari sa sementeryo. Inilibing namin si Dudong sa dulong bahagi ng sementeryo at dahil wala siyang kamag-anak, wala na ring naghanap pa sa kanya sa aming lugar. Si Mang Abner naman, makalipas ang ilang araw, ay bigla na lamang naglaho na parang bula sa sementeryo. Marahil, sinundan niya ang aswang upang ibalik ito sa kanyang himlayan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sana po ay maitampok ninyo sa inyong channel ang aking kakaibang kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.